po sa bawat isa sa atin at welcome po sa ating quiet time. Sumaati nawa ang kapayapaan ng ating Panginoon. Basahin po natin Pilipos 1 verse 21. Sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Napapaisip po ba tayo, ano ang pakinabang ng kamatayan kung wala naman ang buhay? Dito sa lupa, marami tayong kayang gawin, marami tayong pinagkakaabalahan. Maaring sa inyo, sa iba't ibang sitwasyon, masasabi nyo, ang busy nyo, ang dami kong ginagawa, marami akong kayang gawin. Diba? Marami tayong pwedeng ipagmalaki. Pero, naiisip kaya natin yung panahon ng huling sandali ng ating buhay na kung saan ito yung kamatayan. Pero paano naging pakinabang ang kamatayan? Para kay Pablo, ang sulat na ito ay pagpapakita o refleksyon ng lalim na pagtatalaga ng ating buhay sa ating Panginoon bilang mananampalataya at mga tagasunod ni Kristo na sa biyaya ng ating Panginoon ay magagawa nating makayanan at mapagtagumpayan anumang uri ng pagsubok o kapahamakan sa pangalan ng ating Panginoon. Ito ay kakayahan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at ng pananalangin na handa tayong ialay, handa tayong ihandog ang ating sarili sa Panginoon sa pamamagitan ng patuloy na pagtatalaga, paglilingkod, pagsunod, anuman ang hirap ng buhay. Sabi sa awit, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. At ako po ay naniniwala sa awit na yan. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, subalit hindi como Kristiyano, hindi na tayo dadaan sa pagsubok. Hindi como Kristiyano na tayo, hayahay na tayo. Hindi como Kristiyano ay lagi na lang tayong nakaupo. Sapagkat bilang mga mananampalataya, dadanas at dadanas pa rin tayo ng mga hirap ng buhay, pagsubok, mga hamon na kung saan ito yung humuhubog sa atin bilang mananampalataya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tayo habang nabubuhay, naglilingkod tayo. Sumusunod tayo sa Panginoon. Kahit may mga baku-bakong daan, maraming humps ng buhay, maraming pagsubok, sumusunod tayo. Hindi natin sinusukuan ang ating Panginoon. Maging sa pinakamahirap na bahagi ng ating buhay, kung naroon ang ating puso na magtalaga sa ating Panginoon at lumakad kasama ang Panginoon, na ang ating mga paningin ay nakatuon sa ating Panginoon, na pinanghahawakan ang dakilang pangako ng ating Panginoon. Ang buhay ay masagana sa biyaya ng Diyos. Ang kamatayan ay darating sa ating buhay, hindi man natin ito alam kung kailan, sapagkat ang kamatayan ang bagay na mangyayari sa ating buhay na hindi natin kayang pigilan. Pero sa pag-ibig ng ating Panginoon, tayo ay may kamatayan na pakinabang. Sapagkat kung tayo ay nagtatapat at patuloy na magtatapat sa Panginoon, sa kabila ng hamon sa ating buhay, tayo ay susunod ng buong puso, maglilingkod ng buong lakas, at masusumpungan tayong nagtatapat hanggang sa uli para sa Panginoon. Ito ang kahulugan na ang buhay natin ay para sa Panginoon. At kung dumating man ang kamatayan, wala tayong takot, kundi punong-puno ng pag-asa, kapayapaan, kapanatagan, katiyakan na ang buhay, na ang kamatayan ay pakinabang
sapagkat ang kasunod nito ay buhay na walang hanggan. Ito ang kahalagahan ng ating buhay. Nang sa gayon, mga kapatid, tayo ay maging pagpapala sa iba. Kung paano tayo pinagpapala ng ating Panginoon, ay maging pagpapala din tayo sa iba. Sa pamamagitan ng ating mga patotoo, sa pamamagitan ng ating patuloy na pagsunod sa Panginoon, na ang buhay mo ay gagamitin ng Diyos bilang kapahayagan ng kanyang kapangyarihan na nagdudulot ng pag-asa at buhay sa kapwa natin. Kaya mga kapatid, laban lang, tuloy-tuloy lang, dahil kasama mo ang Panginoon, kasama natin ang Diyos sa ating lakbayin. Tayo manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, Diyos na makapangyarihan, Diyos ng aming buhay, at Diyos na buhay, purihin ka, dakilain ang iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sapagkat pinagpapala mo at punong-puno ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok sa aming buhay. Tulungan mo kami, O Diyos, na sa araw-araw ay piliin namin na maglingkod sa inyo. Piliin namin lumago sa aming pananampalataya at magtapat sa inyo at masumpungan mo kami nagtatapat hanggang sa huling sandali ng aming buhay. Panginoon, sa oras na ito, kung meron man po sa kanila na patuloy na nagpapagal, higit na nagagamit ang kanilang lakas sa anumang bagay, Panginoon, palakasin niyo po sila, isustain niyo po sila, at nawa maranasan nila ang yakap mo, ang pagkalinga mo, upang sa gayon anumang kaabalahan nila dito sa lupa ay laging naroon ang hangarin na makapagdisipulo sa aming kapwa. Meron sa kanila rito, Panginoon, na patuloy na nagpapahayag ng iyong mabuting balita. Panginoon, samahan niyo po sila at palakasin, at nawa po ay patuloy na magamit silang instrumento sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Gayun din, O Diyos, meron dito sa kanila pinanghihinaan ng loob, natatakot, nangangamba. Panginoon, magliwanag ka nga po sa kanilang buhay at makita nila ang liwanag ng pag-asa na nagmumula sa inyo. Puspusin niyo po sila ng iyong banal na Espiritu. Gayun din, O Diyos, ang aming dalangin sa mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, mga na-discourage. Panginoong Diyos, ibangon niyo po sila, akayin niyo po sila, at manumbalik sa pakikipag-ugnayan sa inyo. Gayun din, O Diyos, meron sa kanila na hanggang ngayon hindi pa rin nagpapasya na tanggapin ka sa kanilang buhay. Panginoong Diyos, sa iyo kami umaasa na ikaw ang magbabago ng kanilang puso, ng kanilang isip, na ikaw, O Diyos, ang magbubukas nito sa inyong kalwalhatian. In Jesus' name we pray that you may empower them, that you may open their hearts. Let them experience your power and your love. Panginoon, paalapin niyo po ang aming pananampalataya. Tulungan niyo kami na lagi makasunod sa inyo. Bless all your servant leaders, your church workers. Anoint us, be with us, use us, fill us with your Holy Spirit. At nawa, lagi naming hangarin ang sumunod sa inyong kalooban, humakbang ayon sa inyong nais para sa amin. Kaya pagpalain niyo po ang mga anak ninyo, pagpalain ang inyong mga tagasunod, ang mga mananampalataya, maging yung mga naghahanap pa ng kasagutan sa kanilang mga panalangin. O Diyos, puspusin niyo po sila ng iyong banal na Espiritu. Sa lahat ng may karamdaman, O Diyos, pagalingin niyo po sila. Sa lahat ng dadaan sa mga dialysis, operation, Lord, in Jesus' name, give them hope, give them courage, give them provisions, provide their needs financially, emotionally, Lord. You will provide. Bless those health workers, ang
mga medicines, Lord, lahat ito ay maging instrumento ng inyong pagpapagaling. Pagalingin niyo po sila sa mga may karamdaman, emotionally, Panginoon. Let them feel your embrace. At nawa anumang panalangin ng iyong mga anak, nawa po ay tugunin ninyo ayon sa inyong napakabuting kalooban at sa inyong pinakamabuting naisin at plano para sa amin. Ito po ang aming dalangin, O Diyos, sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at Amen. Mga kapatid, ang kamatayan ay pakinabang. God bless everyone.